Magandang gabi po mga mahal na kababayan. Narito po kami para maghayag sa inyo ng isang magandang balita at pagsagot doon sa mga batiko sa amin. Bago po tayo tuloy ang mag-umpisa, gaya po na nakaugalian, lalapit po muna tayo sa tulong ng Panginoon Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng napakarami sa iyo sa patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin, lalo na po ang aming punong guro, na nananatili ang aming buhay at lakas, ang karapatan po naming tumawag at pumuri sa iyong banal na pangalan. Panginoon Diyos, ngayong gabi, maghahayag kami ng mga katotohanan. Tulungan niyo po sana na maging malinis ang aming mga puso at isipan. Gawin niyo po makapangyarihan ng aming bibig. Nang sa ganon, Panginoon Diyos, ang mga ginagawang pagbabatiko sa amin, ito po ay malinawan ng sambayan ng Pilipino. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga nagagawang paglabag sa iyo, Ma. Ang lahat po ng ito ay magalang namin hinihiling sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Okay po mga kababayan, hanggang ngayon po ay andito pa ako kay Lolo at gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi namin ito iiwan hanggat hindi tapos. Bagamat marami ang nagsasabi na ito ay hindi totoo, ganun po talaga yan. Kasama po yan sa ipinaglalaban ng programang ito. Yung mga batikos, lalo't ganya't nalalapit na. Kaya lang talagang medyo masasakit yung mga salita. Lalo na yung si Fernandez na hindi naman kakilala pala ni Lolo. Kung ano-ano sinasabi sa social media. Wala namang ginagawang masama sa kanila. Sasabihin scammer, kung titingnan natin ang bahay ni Lolo, kung ito ay scammer, ay baka hindi lang 3 palapag itong bahay na to. Ay hanggang ngayon ay kubo. At hindi man lang nagagawa ng flooring. Yan ba ang klase ng scammer ang sinasabi ni Estabilio? Kung ang isang scammer, ay mayayaman po yan. Dahil yung mga natulungan ko na mga scammer talaga, ay dating barong-barong, naging bungalow at naging ilang palapag ang mga bahay nila. Malalaki ari-arian. Kaya nga ho yung mga salita ng mga taong yan na naghahayag na ito hindi totoo at ito ay nang-i-scam. Mismo kami po ang nagpapatunay. Sa katunayan nga po, ang lugar na to talagang nakakaawa mga tao rito. Saan ka kukuha ng i-scamin mo rito? Kaya nga ho yung sinasabi natin dyan. Dapat sana, bago naghayag itong si Estabilio ng Mabuhay Radio, tumawag man lang. Inalam. Gustong-gusto kasi nila na mayroong napag-uusapan sa Mabuhay Radio, kaya ganyan ang banat ng banat. Masakit po yan. Dahil pagdating ng oras, meron hong balik yan, yung mga ginagawa ng mga taong yan. Lalo na yung si Carol, na alam naman niya at nakarating din siya rito. Lahat ng kasinungalingan, nasa kanya na. Sasabihin na yung ipinadala ni Edmar, siya naman ang gumastos at wala namang iba. Tapos sasabihin itong si Estabilio, pinipilit pang nagpadala ako ng pera dyan. Hindi ka nagpadala, nagbigay ka kay Carol para meron kayong pag-usapan. Ibig sabihin dyan, nagbabayad ka ng mga ginagamit mo ang pera mo para lang meron kayong pag-usapan. Bawi naman yan Bakit ho? Sa komersyal lang, bawin-bawi Dahil marami yung nanonood. Kaya lang masama po yung ginagawa nyo. Hatol kayo ng hatol ng mga scammer na sinasabi nyo. Ay, hindi naman totoo. Bakit yung mga tunay na scammer hindi nyo masundot? Kasi gusto nyo, sikat kasi si Lolo at si Kapernan. Kaya gusto nyo na yan ang pinag-uusapan. Kaya naman, nalilin lang yung mga tao. Nakalagay kasi ron sa screen ng kanyang mabuhay na yung katotohanan pagdating kay Lolo. Ibig sabihin, yung mga tao na alam nila si Lolo yung na kung ano yung pag-uusapan, nagsipanood. Kaya lang, yung mga nanood, nagalit kay Edmar Estabilio. Bakit ho? Ay, siraan niyo yung tao na walang katotohanan yung sinasabi niya. Kaya nagalit yung mga tao. Ultimo kababayan mo, ka Edmar, galit sa'yo. Dahil sa ginawa mo. Na wala ka nang ginawa, kundi bakbakan si Kapernan. Sabi nga nung mayor na kababayan mo, kilala ba ni Edmar yan si Kapernan? Bakit hindi pa niya pulutanin para malasahan niya? Hindi mo ako malalasahan Hindi nga kita nagkikita pa ng personal.
Tapos, paratangan mo ako na scammer. Nagbulong lang sa'yo si Ems Toledano, si Darwin Badwa. Sabihin mo na scammer ako. Ay gaano katindi yung mga banat mo. Mali yan. Dati tumatawag ka sa akin eh. Pagka merong nahayag na kung ano. O, nung nadadali ka na ni Arcom, tumawag ka na sa amin. Bakit to? Abay, mapapahamak ka na eh. Dahil hindi yung totoo. O ngayon, ano nangyayari doon sa programa nyo? Andyan na. Magkakabahay na, mamimigay na. Manood lang kayo ng mabuhay, mamimigay na ng bahay. Ay, matindi yan. Hindi ko magaganap yan. Kaya nga, sabi ko rin sa nagtanong kanina. Sabi niya, Kapernan, paano niyo ipaliwanag ito? May nanira kay Lolo. Marami na yung umaalis. Oh, alam niyo yung salita ko lang dyan? Wala kaming dapat ipaliwanag. Mas maganda yung lumiito ang grupo kaysa rin sa malaking grupo na puro kalawang ang kasama ko. Oh, di ba? Ay, tingnan niyo si Lolo, pagod na pagod ito. Ito. Sa kaiisip dahil sa buong buhay niya, ngayon lang siya napagsabihan ng ganyan. Ito si Fernando Luces sasabihin niya na siya raw ay nagpinan sa paghuhukay sa ginto. O nung alamin ko yan, doon sa mga kasamahan mo, Luces. Nang alamin ko, nung makukuha nyo na, at alam nyo nang malapit na, may mga barilang kotse nyo. Sinong hindi iwanan kayo talaga ng matanda? O, meron kayong paghahangad agad. Kaya yung mga salita nyo sa social media, ingatan nyo naman. Gaano katindi yung ginagawa nyo, walang ginagawa yung tao sa inyo. Tapos babanat kayo ng gano'n. Masakit po yan. Dahil pagdating ng oras na ito natapos, baka wala kayong ginawa kundi lumuha at humingi ng tawad. Abay, sinira nyo yung tao, tapos hihingi kayo ng tawad. Di bali sanang ako lang eh. Dinamay nyo pa yung matanda. Wala namang ginagawa masama sa inyo. Sasabihin nyo scammer, sa tagal na niyang hawak yung programang ito. Ay kung ito scammer, malaki ang bahay nito. May mga sasakyan ito. Oh, sino ba yung mga nag-scam dito? Di ba sa Alpha Omega, naging Luzon Command ako. Nakapag-remit kami ni Franklin Cruz diyan kay Virginia Sila Rocco. 49,600,000. Oh, yun ang mga scam. Kay Lolo wala eh. Sasabihin niya scam. Anak ng pating oh. Ay kung andito ka lang Edmar sa Pilipinas, baka nahalikan ko tumbong mo eh. Sa ginagawa mong pananalita sa Mabuhay Radio na nakamamatay ng salita. Alam nyo, kung sa akin lang nyo ginawa niyan, hindi na sana matanda, hindi na ako magsalita eh. Sinama nyo pa. Inialak nga, hindi makatikim ito, hindi ito tumitikim. Sasabihin nyo ng i-scam. Mali yung salitang scam. Baka ikaw ang scammer, Estabilyo. Bakit ko nasabi? Abay, gustong-gusto mo may nanonood sa iyo para may komersyal ka. O di ini-scam mo ang tao, sabihin mo magkakaroon ng bahay. Malabo pa yung sabaw ng pusit. Kahit sabi, abay wala ho yan. Hanggang kwentuhan lang yan. O, tilod ng ka Ronald. Ako, hindi ako nagtatampor yan. Pero yung binanggit niya noon na wala na yung full support sa amin ni Monex. Anong full support? Hindi ka naman sumuport sa amin. Kaya ka namin sinamahan noon dahil lang sabi mo, may mga abogado ka. Natutulong. O di sinuportahan ka namin. Kaya baligtad eh. Kami sumuporta sa iyo. Sabihin mo naman na sinuportahan mo kami. Kahit singkonduling, hindi ako humingi sa iyo. Kami ang nagbigay sa tulong ng mga kasamahan ko. Ganun yan. O, nag-umpisa kang mamimigay November 3. O, tapos hindi nakikita ni Edmar yun. November 3, sumunod birthday, sunod. O, ano ng buwan ngayon? Ay samantalang itong kay Lolo, wala namang hinihingi rito. Programa ito eh. O, kaya lang sabi ko nga, ito siguro, hindi na kami sasagot kung ano man yung sasabihin ninyo sa mga susunod. Dahil wala naman kayo hinatnan yan eh. Yabangan tayo ng yabangan sa social media. Kayo lang pala ha. Kami sumagot lang doon sa mga banat ninyo. Kaya sana magbago-bago na kayo. Ikaw lagi ang sasabi. Kababaan loob. Anong kababaan loob yung dinadapurak mo mga tao? Wala ka nang ginawa kundi banatan ng mga tao. Gaya ni Cecilin, binibira mo ng husto. Si Jen Rose, dinabanatan mo. Dapat hindi ganun. Masyado yung banat mo eh. Yung minsan makalawa, okay lang yun eh.
Sabi, wala ka naman napapatunayan. Eh, malay mo kung totoo sila. Hindi nakatulong sila sa kapwa nila. Below the belt. Ah. Below the belt siya bumanat. Kaya nga eh. Pag siya naman ang binanatan, iyakin naman. Iyakin naman. Ngungo. Sabi mo, media ka, kaya ganyan ka manalita. Aba, kung ba media ka, babanat mo na lahat stock sa mga tao yung ganyang pananalita na hindi makayang kainin ng aso. Mali yan. Eh, buti sana kung ako, alam ko sikreto mo. Pero hindi ko dapat ihayag dahil nakakaawa ka naman. Pero pag pinilit mo ko, pwede kong ihayag. Kaya andiyan ka sa Japan. Kaya lang, wag na lang. Kasi ayoko manira. No. Dahil ako, kung ako magsasalita, totoo yun. At sa akin yung mga chat. Chat pa ng asawa mo yun eh. Naka-screenshot sa akin yun. Ganun pala yan. Kaya medyo konting pino ka rin. Para magkasundo tayo. Dahil hindi tayo dapat mag-away. Pareho tayong Pilipino. Bagay, hindi ka na nga pala Pilipino. Japayuki ka na eh. Di ba? Ano ba, Manik? Labay Japayuki. Japan. Sa Japan ka eh. Ay sa bagay, yung anak ko, maganda rin ang buhay sa Japan. Tapos nalaitin mo ako na wala akong pera. Aba, kahit paano may kabuhayan kami. Kaya nga andito ako para suportahan ko itong gawain ni Lolo dahil alam kong totoo eh. Susuporta kami rito hanggang matapos to. Di namin ito iiwan. Bagamat may mga sumusuporta sa labas, mga kasamahan ko, talagang buo ang puso nila. Bakit gusto na nila ng pagbabago? Ganun ho yan. Kaya sana magbagong buhay na kayo. Kaya ano pong masabi niyo Lord, doon sa banat naman itong si Fernandez at si Carol na nakakasira din naman. Kaya dapat sana walang ganun. Hindi nga maganda eh. Kasi hindi naman kami nag-usap ni Fernandez na yan. Hindi nagkwentuhan, hindi naman kami nagkwentuhan. Ang layo naman ng bahay niyan sa amin. Sila nag-pressure. Ay nagukay doon, sila naman nila pa nagkausap, hindi naman kami nagsama. Pagkatapos, sino ba namang loko-loko kung mayroon na ilagay namin, maghahanap pa kami ng tao para magukay? Ano, si Raulo? Yung pag-treasure talaga mahirap yan. Yan sa mga bagay na yan ay nga masabi ko lang dyan. No. Huwag kang kanta ng kanta, hindi mo naman alam buhay ko. Hindi nga tayo nagsama eh. Ni Katiting, hindi tayo nagsama. Sabihin, hindi mo pala nakakilala ng personal yan, Lo. Hindi ka nahiya sa sinasabi mo. Ganun makahusga. Adventist ka pa naman. Sayang yung pagka-Adventist mo. Adventist ba yan? Pare-parehas na yung Adventist, pero nako, yung Maka-Adventist yan. pulok ko mo, ayos-ayusin mo. Ay, sumasali rin itong abno nito na Carol. Isipin mo, tinanggap namin dito na napakaganda, iniigiban pa magligo, iniigiban pa maglaba. Hindi nga rin nakarating na ilog yan eh. Alam naman nila na yan kung gaano kahirap dito. Tapos sabihin, scammer ka. Hirap na hirap nga sa pagkain, ni kape nga hindi makapagkape. Tapos yung scammer. Yan sa mga ID, ni Singkong Duling, hindi ako kumukuha dyan. Baka siya, siguro siya lang, kumukuha. Gumagawa kayo ng kwento, hanggang hindi naman tayo nag-away, saka wala naman tayo pinag-awayan. Paging si Kailmar, hindi naman kami nag-away. Ganda naman aming usapan. Pero maayon. Mahirap yan, wala akong kinakaaway, pero sana naman ay matauhan kayo sa mga sinasabi nyo. Daig pa niyo si Raulo eh. Salita ka na salita, hindi naman nyo kilala, hindi naman nyo naging kasama yung tao. Si Carol, daanan dito. Kung hindi kami nagpunta doon kay Jaime na sinisiraan din niya. Grabe yung paninira niya dito. Ay, huwag ganyan. Hindi naman tayo nag-away. Hindi nga tayo nag-usap ng masama. Ang ganda nga ng kwentuhan natin. Tapos, sabihin, scammer kayo. Sabi ng scammer, kailan ka ba kaya nakakita sa akin nagkuha ng pira? Ikaw, ginamit mo ang pangalan ko doon kay Elmar. Pagkatapos, yung pira dumating sa'yo.
Anong kapakialam ko dun sa pera? Siya pala yung scammer, no? Eh, hindi naman ako nakialam dun sa pera. Saka hindi ako mukhang pera. Katulad mo. Sira ulo. Puro lang kayo kumagbanat sa radyo. Kala mo kung sino kayo na walang kasalanan na sagad sa buto ang ginagawa niyo na nakalokohan. Panirang purgin sa tao, hindi naman yun nakilalang tao. Mm. Hindi kayo nahiya niyan, kwento kayo ng kwento. Ay, kanina ko na narinig yung mga atake nila sa akin, kaya napikon ako eh. Sino ba naman ay hindi ka naman gumagawa ng masama, tapos bintangan ka ng masama? Sa Paul, inanak ako ni katiping na alak, hindi ako nagtikim. Ni anumang bisyo, hindi ako nagtikim. Puro na lang kayo paninira, puro na lang kayo paninira. Wala kayo kasi magawa, kasi sirang-sira na kayo. Totoo yun. Bagay, kahit nung sa Arcom pa ganyan Ako, hindi ako sumali sa mga foundation na yan. Wala akong pakialam dyan. Kung meron man kayong haning foundation yan, ganapin ninyo. Huwag kayo manira. Mga sira-ulo kayo. Ako, hindi ako nagsalita ng masama. Pero sa mga sinabi ninyo, hindi maganda. Kala mo kung nagsama tayo ng matagal, hindi mo na niyo ako kilala? Mr. Hernandez na yan. Hindi naman kami nagkita niya, hindi naman kami nagsama. Hindi nagkwentuhan, hindi kami nagkwentuhan niya. Nag-pressure sila doon sa amin. Anong hagdan-hagdan? Dati na may hukay yun doon. Dinuli nila. Kayo nagpilit na maghukay. Hindi naman kami. Ayos-ayusin mo. Si Elmar naman, banat ng banat. Hindi naman niya ako kilala. Nung scammer, may patunay ba kayo ng scammer sa inyo? Nising kong giling, hindi ko nakatikim ng pira nyo. Sira ulo. Ayos-ayusin yung mga salita nyo sa kuan. Ako, kung hindi ako nag-live dito, hindi ako na ganito. Natuwa ako at maganda sama natin. Babanat kayo dyan ng walang kakwinta-kwinta. Hindi naman tayo nagsama. Buti ko nagsama tayo. Karol, hindi naman kami nag-away. Kalmar, hindi naman kami nag-away kung ano. Ang pira, nagkuha. Si Karol, hindi naman ako nakatikim. Ginamit yun na doon sa mga sakyan ng arkila-arkila. Malinaw lang na yung mga sinasabi nila sa pakitang tao lang pala yung mga yun. Pagbarat kayo. Pakitang tao lang. Pero Para kayong mga ahas. Wala tayo magkita kasi makakatikim ka sa akin mga bastos kayo. Hindi naman ako nakipaglukuhan sa inyo. Sabihin nyo na scammer ako, hindi naman ako nakatikim ng pira nyo. Mahali siya si Tordani siya nakatikim. Kasi yung binigay mo, binigay ko kay Dani. Ngayon binigay ko kay, kay Jimaynay. At kinapos ko pa sa Tordani, binigay ko ulit. Wala ako nagkamakin si Gonduling. Kaya nga. Gawa kayo ng kalokohan, banton nyo sa iba. Kasi gawain nyo. May ahiyaan man kayo. Ako hindi ako kasalita ng ganito. Pero yung mga atake ninyo, hindi maganda. Hindi naman tayo nag-away. Wala naman tayong pinag-awayan. Wala naman tayong pinagtampuhan ko ano. Balita ko dyan, Lo, may rin yan sa yung Buksipia Foundation na pinasinalihan nila. Ganon din. Malaki. Ganon lang. Kasi may mga taong nag-message sa akin. Sinasabi nila na kilala nila yung mag-asawa. Scammer daw talaga. Puro lang kayo scammer kasi gawain nyo. Ako, hindi na rin ako magtataka. Nasa Bakit Arcom. ganon? Kasi din sa Arcom, 3,000 stabs, hindi yan niremit. Ano na yun? Mahiya kayo sa buto nyo. Tapos pagdating ka, binigyan pala siya ni Edmar. Na gulat na lang tayo nung sinabi sa live. Nag-iwahiwalay na. Nakaalis na sila. Kahit isang magic sarap hindi bumili. Tapos sabi, pinakain daw si Lolo sa Baguio. Anong pinakain? Anong pinakain mo? Kahit isang patatas hindi bumili dun yan. Kahit sibuyas. Galing mo magkwento. Ay samantala. May konsensya ka naman, may iya ka. Hindi kaya siya nahiya doon sa mga taga Baguio. Oo. Dahil Baguio ang nagdadala ng gulay. Lahat. Yung mansanas, sabi niya, ay,
Paborito ni Lolo to, pero ni minsan lo, hindi kita nakitang kumagat ng mansanas. Tinago pala niya yun sa kwarto niya. Oh, Ang galing. hindi ako ganyan. Eh, totoo lang, binibigyan ako ng taga-Baguio ng pera, hindi ko tinatanggap. Kita namin yun lo. Alam ng mga taga-Baguio yan. Kita Kaya hindi namin sila yun. kumakalas sa atin. Kahit doon sa pinuntahan namin, binibigyan ko ng pera, hindi ko tinatanggap. Hmm. Mga bastos kayo. Wala kayong hiya. Ako na lang mismo eh. Inaabotan kita, ayaw mo. Talikuran niyo pa eh. Natalikuran. Grabe ano. Ng mga tao maghusga. Kung pira lang na hinahanap niyo, hindi ako katulad niyo makapira. Kaya sana susunod naman, Mr. Redmar, yung kukuha ka na lang ng source mo, yung matitino pa. Matinong tao. Eh, puro sablay eh. O, Carol, Ems Toledano, Ako po. o Darwin Badua. Ay, mahilig sa alak eh. O, ngayon, ang balita ko na, bigyan mo ng cellphone yan, kaya Kumanta idol ng na kumanta. idol ka niyan eh. Tapos yung mga taga Isabela, nasaksakan din na yayabang at may pasabi-sabing kung andito babarilin daw. Aba. Si Ding Purok, Balagtela, Ganon. Ay, abang. Kasi ko na, narinig ko si kanina yung mga banat nila, hindi ko man narinig yan. Grabe sila magsalita. Akala nila, hindi natin napabasa yung GC. sa pinagsasabi nila sa GC. Dito, inalagaan ka namin dito, Carol. Hindi ka namin pinabayaan dito. Kailangan siyang gastos papunta rito at pabalik. Kahit 5. Sagot mo naman lahat ng pamasahe. Pero Pag nag-aeroplano? meron pala siyang dalang 150,000 lang. Sabi ni Dani. Pumunta tayo ng Cebu, gutom pang inabot ko mula sa Cebu hanggang dito. Hindi ako nakakain ng isang pirasong kindi. Tapos sabihin mong scam. Wala kang hiya. Sana all. Sana all daw. At kaya yun ang binabarkada ni Edmar, yung mga ganun. Sama-sama kayo mga luko-luko kayo. Mga parehas kayong walang utak. Masakit sabihan ka ng gano'n na hindi ka naman yung gumagawa. Kahit nga rin ako, nagtataka eh. Hindi ko alam kung gaano kong kakilala ni Sir Ronald si Ems Toledano. Bakit pati ako nagawa niya tablayin eh. Pinalit ka. Wala naman akong ginawang Pati si... Wala naman akong masamang tinapay ni Sir Ronald. Pero... Pati si busing-busing na yan. Nagsasalita rin na hindi maganda sa akin. Hindi naman... Piki naman yung dalar mo. Yampas mo sa mukha mo. Kaya bang mo. Paibang bansa. Iloilo lang pala. Hindi ka na nahiya dyan ang laki ng katawan mo. Sira ulo ka. Dapat hindi sila nagsasabing scam. Oo, ako minsan ako magsalita. Pero ayaw ko ng ganyan. Kabastos ninyo eh. Ayos-ayusin yung ginagawa nyo. Hindi kami naninira sa inyo. Ngayon na ako nagsalita nito. Kasi narinig ko yung mga sinasabi ninyo ang sasama. Sumobra na sila Sobra-sobra niyang ginagawa nyo. Nising kong diling, hindi ako nakakialam ng pira. Yung mga taga-Baguio, pag dumating yan doon, hindi ko tinatanggap, iniiwanan ko. Kasi ayaw ko masira sa pira lang, kapiranggot lang. Ipakahiya ko sarili ko dyan. Kung gagawa rin ako ng kaklokohan, kaya kong bilhin ng tao. Magsalita kayo kung alam nyo sino kayo. Hindi naman tayo nagsama, hindi mo nga kilala ang pagkatao ko. Hindi rin kilala ang pagkatao mo. Magsalita ka, kala mo kung sino ka. Mga bastos kayo. Ayos-ayusin nyo. Ako hindi ako nagsalita. Mura nagsalita ako dyan, hindi ako ng tao. Nagtukoy kung ano-ano. Hindi kanina lang pala niya napakinggan yung mga banat. Narinig ko yung mga salita nila kanina. Kung hindi ko pa na dinig sa mga lukat mo. Hirap sa na yan eh. Kagawa-gawa kayo ng kalokohan, daway pa rin yung iba. Gagamitin yung pangalan ko, marang kapira lang kayo. Buti kayo, naninira na yung kapwa, ako hindi. Hindi ko ugali yan. Kahit magkita tayo sa Mindoro na sinasabi nyo, nising kong duling, wala akong natikman doon sa kung sinong tao. Bastos.
Alam ko yan. Nasubukan ko na kayo. Kasi kapag ako ng trabaho para sa aking pamilya, hindi ako gumagawa ng kalokohan. Kaya sabi ko sa inyo, kung gagawa ako ng kalokohan, bibilihin ko ang mundo o ano man. Para hindi ko masira. Kaya ang kalit-liit na pira na, sintimo, ipalit ko sa karangalan ko, bastos. Ayusin nyo. Pag live pa kayo, ayusin nyo. Wala kayong ebidensya na kung ano-ano mga kilikwento nyo. Lalo ka pa, Fernandez. Kung kuwan lang yan. Pwede lang sanang... Ayaw ko magmura, Kasi pero mali ang ginagawa mo. Hindi naman tayo nag-usap, hindi naman tayo nakakilala, hindi nga tayo nagpintuhan. May mukha mo nga, hindi ko nakita. papasikat lang yan. Magyabang na ko dyan sa radyo. Hindi ko nahiya. Pasensya na, pero hindi magandang ginagawa eh. Relax lang, relax. Ako ayaw ko ng gulo. Pero hindi maganda yung nagawa nyo. Sinisira yung pagkatao ko, hindi naman ako barumbado na katulad nyo. Sayang, Adventist ka pa naman. Wala sa ayos eh. Ikaw, Carol, dumaan ka lang dito. Kala ko tao ka, demonyo ka rin pala. Ayusin yung pagka-demonyo mo. Lalagyan Ni naman. Singkong Duling, hindi ako nakira. Yung sabi mo na 10,000, 10,000. Ano, Dane, ikaw ba? Ikaw nagbayad? Kaya na si Dane? Yung 10,000 na yun, pagkain nyo yun, hindi pala niya kayo pinakain. Ako pa rin nagpakain sa inyo sa Marilao. Oh, Kaya na si Dane? gaano katindi yan. Wala sa ayos eh. Yung iba kasi dito na grupo din ay kwento ng kwento, tapos wala palang katotohanan. Yun ang Hindi mahirap. nadadamay sa kalokohan nila. Ang alam nga namin, meron kayong pangano nun eh. Di ba, Dan, binayaran mo yung 10,000? Binayaran ko yun eh. Oh, Galing sa Simirara yung pira. binayaran yung 10,000. Binayaran. Wala kaming utang sa'yo kay Singkong Duling. Nagawala na eh, kaya binigay ko yung 10,000. Eh, ganun. Kabayaran yun saan? Yung pinamasahe namin po dito, dahil may nangako nagkwento dito na nandyan na, yung pala wala naman. Anong Binayaran naman sa kanya, utang naman yun. Hindi naman sabi na hiningi. Sino ang binayaran nun? Kanino mo binigay pira? Ang kanon, si kay ay Arnel na kwan, na Cavite. Diba, naginap tayo ng 6,000 doon. Kay Arnel yun. Wala akong pakialam doon. Hindi pa kayo Pero akong pinabayad kay Arnel. 6,000 yung binayaran ko doon kay ay sa utang ni Arnel. Sabi niya, pag nakatira, babalik sa akin. Hindi man nakatira, balik. Dali mong baliktad dyan si Carol. Galing maglobit ng buhangin yan. Tingnan mo yung grupo nila sa kwan. Yung tawag ito, Buksopia. Buksupia. Ay binabanatan niya yung kanilang founder, ay siya pala ang maraming kurakot. Nang hiya. Yung mga tao nagbigay sila, kagaya kay Atimat. Paninang-ninang pa sila doon. Yung pala, kinakurakot nilang pira ni Atimat. Mahigit 100,000. Tumawag sa iyo, no? Oo. Carol, magbago ka, sabi ni Freddy Aguilar. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi lang sira ang boses mo ngayon ay Sabihin mo na hindi ka mabalik. Ako, wala akong sinasabi. Kahit anong oras, pwede kayo bumalik dito. Pero dyan sa kabastusan mo, pasensya ka na. Bastos ka pala. Kaya pala marami kang kaway dahil sa ugali mo na yung bastos. Hindi. Hindi marunong mag-text. Hindi marunong mag-chat. Bakit nakaka-chat? Totoo, rin yung asawa. Asawa ang taga-chat eh. Grabe. Kuhanan din niya si Maggie ng 15K yun. Kwento rin nila yun. Ay, Yung mga kaibigan niya. 10,000 yata yung nakuha kay ano? Kay Elmar. Bali, kuhan yun. Dinayad nila dun sa sasakyan. Yung
Iba, pinamasahe nila para ayusin nila yung mga gamit nila na dinabas ng mga tao dun sa kwarto nila. Tinambak dun sa labas eh, di ba nung kayo nagakot, kayo Sa labas. Kamunit? Sila Eh, po, nung Hindi sila nagbayad doon sa kwarto. nung pumunta kayo ng Maynila, pagbalik nila, may mga dala na silang gamit. Nagtaka kami kasi ang alam namin, wala naman silang pera. Yung pala, nagpadala na pala siguro si Kelmar, Edmar ng 23,000. Yun na siguro yung ginamit. di ba kayo nagakot? Kami nagakot doon. Sinong driver nun? Sinuwil. Yun yung Yung van. meron kayong dinaanan sa somewhere in anong lugar ba yun? O yun, yung Aquila na yung nasakyan. Eh, sinabihan pa nga ng may-ari ng sasakyan, eh, barilin si Noel eh. Dahil walang binabayaran yung sasakyan. Tapos Anong pakialam namin yung sasakyan? sira-sirain mo si Kapernan, ano? Kaya wala silang Very good! wala silang makuha ngayon sa mga tao dahil ang pangako nila pagdating dito sa Negros bukas na si Lolo, makapira na si Lolo. Ano ko, sira ulo? Hindi biro ang process sa bangko, makapira agad. Saka mali yung mga ginagawa niya. Eh, sabi nga, ba't ibibigay mo yung ginto at pilak sa mga baboy at aso? Ito po. Agad din din ko. Hindi pa. Ibong to. Pagdalang. So, ganoon, para sana naunawaan ng lahat. Dahil sabi nga, dito natin masukat yung mga taong kasama natin. Kahit may dumaan na ganyan, parang dumaan na bagyo, sana maging matibay yung iba. Dahil hindi naman lahat matibay. Yung mga wiwindang-windang, pagdating na oras, at sila ay kumalas, wala tayong magawa. Ano lang po yan. Basta kami, lalo ang grupo namin, tuloy-tuloy lang yan. At ang grupo rito sa parte namin, dire-diretso lang sa gawain na to para sa patunay na pagbabago ng ating bayan. At kung kayo man ay mag-live at bumanat na naman kayo, asa sa inyo na yan. Bahala na lang ang Diyos sa inyo. Basta kami, hindi na kami nasagot ano man yung mga batikos ninyo. Unahan na lang tayo sa resulta. Dahil oras na magkaroon kami ng resulta, pasensyahan naman tayo sa mga maninira. Dahil sinisiguro ko sa inyo na walang kahihinatnan yung ginagawa nyo. Shoot yan sa kangkungan, hindi sa balde. Dahil walang wala. Kaya bago tayo magpaalam, baka meron kang mensahe. Salamat ka, Fernan. Sa akin naman sa lahat ng mga grupo na nagsalita na hindi ko naman naging kasama, ay dandahan kayo magsalita. Ayusin nyo. Hindi kami katulad ninyo na ganyan kayo magsalita sa tao. Kala ni kung ano kayo magsalita. Wala naman kayong kinalaman sa buhay namin. Hindi nga tayo nagsama. Ni minsan ay saglit lang yung kay Carol na yun. Ilang buwan na sila dito. 2 buwan na pa, no? Ay dito, iniigiban pa ng tubig. Iniigiban pa ng panligo, panlaba. Eh, kayo, tao kayong tinanggap namin dito. Pero bastos pala kayo. Pasensya na. Pero hindi maganda. Ikaw naman, Fernandez, hindi naman tayo nagsama. Hindi naman tayo nagkita. Hindi nga kita kilala eh. Tapos salita ka ng salita. Kung ano may mga treasure na yun, hindi naman namin biyaon yun. Kundi yun ay treasure ninyo. Eh, mga siraulo pala kayo eh. Pigilan na niyo yan. Wala kayong maano dyan. Pala, kung gagawa ako ng kalokohan, kaya kong bilhin kahit sinong tao. Para masisira ang pagkatao ko, pero hindi ko sisirain pagkatao ko nang dahil lang sa inyo. Mas malaga yung pagkatao ko, hindi ako katulad yung mga balasubas. Sige po. Salamat. Ikaw, Adani, baka may mensahe ka pa. Yan lang, basta yung akin. Yung sobrang salita niyo na yan, babalik lahat sa inyo yan. Dahil maninira kayo. Ako hindi nga nakapanira kay Lolo na tagal ko nang isama sa kanya. Wala na ako nakita na ni isang pagkamali. Kung mayroon man, eh agad na ayos namin. Pero ang inyong ginawa na yan, social media pang ginamit ninyo. Ang social media ginagamit yan sa ayos para maging karoon ng kaayusan. Tama. Huwag dyan siraan. Ano yan, gira?
Okay, salamat ka Danny at salamat po sa lahat ng mga manonood. At kami, kung mag-live man kami sa mga susunod, programa lang at kaayusan. Hindi na kami sasagot sa anumang batikos dahil wala namang mangyayari dyan. Nagpaliwanag lang po dahil masyado niyong dinapurak ang pagkatao namin. Kaya ganun lang po. At bago tayo matapos, Kadani, manalangin ka muna. Para ang Panginoon Diyos ay laging nalulugod sa mga ginagawa natin. Okay po. Manalangin ba tayo? Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Ama. Bagaman po mayroong mga balakid sa buhay namin na nais masira, pero hiniling po namin, Ama, na sa pamagitan po ng iyong kapangyarihan ay magkaroon po ng kaayusan ito. Naway magkaroon ng pagkakaisa po ang bansang Pilipinas. Amen. At hinihiling ko rin po, Ama, na ingatan po ninyo ang may dala ng programa na ito. At higit sa lahat sa tagapagsalita, si Kapirnan po. Ingatan po ninyo ang kanyang buhay at ang may dala po ng live na ito, si Kamunix. Ingatan rin po ninyo, Ama. Dayo kami sa anumang uri ng kapahamakan at sa lahat ng mga kasiraan sa buhay. Dahil nais rin po namin maiayos ang aming mga sarili. Amang banal, inihiling ko rin po na magkaroon nawa ng pagkakaisa ang bansang Pilipinas. At ang mga tao dito, Ama, ay magkaroon po ng pagkakaisa. Hindi lang po sa isang bagay, kundi para sa pagkakaisa namin para dakilain ka, Ama, at bigyan ng kaayusan ang iyong mga anak. Amen. Amang banal, hinihiling ko po sa gabing ito, naway magkaroon na po ng kapayapaan ang mga kaisipan ng kapwa naming mga kababayan, na huwag po gamitin po ang dila, na ang dila po ay gamitin po ito sa kabutihan at hindi po sa kasamaan. Ikaw po, Ama, ang maghalita sa kanilang mga puso at isipan. Ito lamang po, Ama, aking samot dalangin sa dakilang pangalan ng Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you. Thank you.